Welcome to JJ Tagalog Movie Recap, isang inusenteng laro na uwi sa bangkay na ibinaon sa dilim ng kabubatan. Ngunit tandaan, walang lihim ang habang buhay na nakatago. Kapag bumangon ang patay, dala niya ang katotohanan. Handa ka na bang matuklasan ang madilim na sekreto ni Jack? Panoorin hanggang huli at huwag kalimutang mag-subscribe sa JJ Tagalog Movie Recap para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Sa isang iglap, isang patpat na hinagis ng batang si Jack ay aksidenteng tumama sa kanyang kalaro na nagresulta sa hindi inaasahang ikamatayan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Jack na nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali. Alam niya na ang mga desisyong ginawa sa pagmamadali ay kadalasang humahantong sa kapahamakan. Sa halip na harapin ang kanyang nagawa, pinili ni Jack na takasan ang responsibilidad. Upang maiwasan ang mga mata ng mga nakatatanda, dali-dali niyang itinago ang walang buhay na katawan ng kanyang kalaro sa isang malalim na siwang ng bato. Sa kanyang isip, sa gitna ng masukal na kabubatan, ang siwang na iyon ay mananatiling hindi mapapansin. Matapos isagawa ang kanyang mapanganib na plano, tumakbo si Jack pauwi ng walang lingon-likod. Ngunit sa kanyang pagmamadali, napagtanto niya na nawawala ang kanyang digital watch. Hindi siya naglakas loob na bumalik upang hanapin ito. Ang panganib na makita siya ay napakalaki. Samantala, si Remy na hindi natagpuan ng kanyang ina ay nagdulot ng labis na pag-aalala. Sa desperasyon, tinanong ng ina si Anton, isa sa mga madalas kalaro ni Remy. Upang itago ang kanyang kasalanan, sinadya ni Jack na ituro ang kabaligtaran na direksyon. Ngunit ang walang humpay na paghahanap ng pamilya ni Remy ay nauwi sa wala. Mabilis na kumalat ang balita ng pagkawala ni Remy sa buong bayan na nagdulot ng pagkabigla hindi lamang sa mga pulis kundi pati na rin sa maraming residente. Ang anunsyo ng paghahanap ay paulit-ulit na ipinapalabas maging sa telebisyon. Ang ina ni Jack na nag-aalala sa kanyang anak ay inakalang ang pagkabahala nito ay dahil sa pagkawala ni Remy. Hindi niya alam ang tunay na dahilan ng kanyang anak. Hindi niya sukat akalain ang sarili niyang anak ang responsable sa pagkawala ni Remy. Hindi nagtagal, ang kinatatakutan ni Jack ay nangyari. Kinabukasan, dinala siya ng mga pulis sa istasyon para sa isang interogasyon. Sa harap ng mahigpit na pagtatanong, nanatiling kalmado si Jack. Tiginiit niyang nakita lamang niya si Remy na dumaan sa harap ng kanilang bahay at wala na siyang ibang alam. Dahil walang nakuhang konkretong ebidensya, nagpatuloy ang mga pulis sa paghahanap sa buong bayan. Ngunit kahit sa masusing paghahanap, walang Remy ang natagpuan. Sa ikatlong araw, bisperas ng Pasko, ang lahat ng residente ng bayan ay nagtipon sa simbahan upang manalangin. Tanging ang ama ni Remy ang manatiling tahimik sa isang sulok, ngunit hindi nagtagal, ang kanyang pinipigilang emosyon ay sumambulat. "Bakit kayo nandito? Umalis kayo," sigaw niya. Bilang isang ama na nawala ng anak, ang lahat ay nakaramdam ng kanyang sakit, kaya't pagkatapos ng maikling pag-uusap, nagpa siyang pari na hikayatin ng lahat ng residente na makipagtulungan sa mga pulis. Kinabukasan, madaling araw pa lamang, ang lahat ay nagtipon sa harap ng simbahan. Sa pamumuno ng mga pulis, ang mga tao ay pumasok sa kalapit na kagubatan upang maghanap. Natatakot na baka matuklasan ang kanyang rin si Jack sa grupo. Bagamat ang siwang ng bato ay napakalihim, alam niya na kung magpapatuloy ang paghahanap, madali itong tutuklasan. Habang papalapit ang mga tao sa siwang, labis na kinabahan si Jack. Ngunit hindi inaasahan, huminto ang pinuno ng mga pulis. "Hindi pa maliwanag, kailangan natin ng mas maraming ilaw," sabi niya. "Magpahinga muna kayong lahat, bukas, babalik tayo na may mga aso para maghanap." Bagamat nakaligtas si Jack sa pagkakataong nito, hindi pa rin siya mapakali. Alam niyang kapag dumating ang mga aso, tiyak na matutuklasan ang kanyang lihim. Naisip niyang sabihin sa kanyang ina ang tungkol sa kanyang nagawa, ngunit pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, nagpasya siyang manahimik. Nang makita ng kanyang ina ang kanyang anak, alam niyang may malalim na bumabagabag dito, ngunit pinili niyang maghintay at magmasid. Hindi inaasahan, isang dramatikong pangyayari ang naganap noong gabi niyon. Sa labas, nagsimulang hamampos ang malakas na hangin, sinabayan ng kidlat at kulog. Ang bayan ay nakaranas ng isang bagyo na minsan lamang mangyari sa loob ng isang siglo. Natakot si Jack at mabilis na isinara ang bintana. Nang akmang lalapit ang ina upang aliwin ang kanyang anak, isang malaking puno ang bumagsak at tumama sa bintana, direktang tinamaan ng kanyang ulo. Agad na bumagsak ang ina at nawala ng malay.
Habang natatarante si Jack, biglang pumasok ang malakas na baha sa loob ng bahay. Upang hindi maanod ang kanyang ina, naisip ni Jack na hirahin ito pataas. Ngunit ang kanyang maliit na katawan ay walang sapat na lakas. Sa kabutihang palad, nagising agad ang ina, kaya't silang mag-ina ay umakyat sa hagdan at nakaligtas. Kinabukasan, pagkatapos ng bagyo, ang buong bayan ay nawasak at nagulo. Nagdulot ito ng malaking pinsala at pagkawala ng buhay. Dahil abala ang lahat sa paglilinis at pagliligtas, naantala ang paghahanap kay Remy. Samantala, palihim na pumunta si Jack sa lugar kung saan niya itinago ang katawan ni Remy. Tinimnan niya ang simon ng bato na natatakpan ng mga puno. Ang kanyang puso, na matagal nang nababalisa, ay sa wakas gamaan. Lumipas ang 15 taon, maliban sa mga magulang ni Remy, halos wala nang nakakaalala sa nawawalang bata. Si Jack naman ay nagpatuloy sa kanyang buhay at nakuha ang babaeng matagal na niyang gusto, si Emmy. Inakala niyang tuluyan ng matatabunan ng krimen ng kanyang pagkabata. Ngunit hindi niya inasahan na magkakaroon ng malaking pagbabago sa kabubatan ng bayan. At ang lugar na babaguhin ay ang mismong banal na lugar kung saan itinago ni Jack ang bangkay ni Remy. Dahil malapit ng matagpuan ang bangkay ni Remy, alam ni Jack na hindi na siya maaaring maghintay pa. Kailangan niyang sirain ang ebidensya upang maiwasan ang anumang problema. Kaya't nagsimula siyang kumilos noong gabing iyon. Ngunit nang makarating siya sa siwang ng bato, isang masamang amoy ang sumalubong sa kanya. Gayunpaman, ang jacket ni Remy ay hindi pa rin nabubulok. Agad na kinuha ni Jack ang pala upang kunin ang kapansin-pansing asul na jacket. Ngunit dahil masyadong makitid ang siwang ng bato, hindi siya nagtagumpay sa kanyang mga pagtatangkap. Ang liwanag mula sa flashlight ay nakatawag din ng pansin sa mga manggagawa ng kahoy. Nang mapansin ito ni Jack, hindi na siya nagatubili pa. Agad niyang kinuha ang kanyang gamit at tumakas. Hindi niya alam na malapit ng matuklasan ng mga manggagawa ang kanyang pinagtataguan ng bangkay. Kinabukasan, tinipon ng mayor ang mga residente ng bayan at inilahad ang katotohanan tungkol sa nawawalang bata 20 taon na ang nakalipas. Nahanap na ang bangkay ng bata at pagkatapos ng masusing pagsusuri ng forensic examiner, natuklasan ang sanhi ng kamatayan ay isang malakas na pagkakabugbog sa kanyang sentido. Mayroon ding natagpuang hibla ng buhok sa damit ng bata na hindi nagmula sa kanya. Pagkatapos ng teknikal na pagsusuri, napag-alaman na ang buhok ay kabilang sa isang Caucasian na lalaki na may kulay kahel. Habang nangyayari ito, si Jack ay labis na natatakot at nabubuluhan. Ang mga magulang ng bata ay labis na nagalit at hiniling na ang lahat ng residente ay sumailalim sa DNA testing upang mahanap ang pumatay sa kanilang anak. Ngunit ito ay nagdulot ng pagkabahala sa pulisya dahil maaaring hindi lamang iisa ang salarin. Ang hibla ng buhok ay maaaring nagmula sa isang dumadaan o kahit sa isang pulubi. Ang ganitong paraan ay magdudulot lamang ng mas malaking pagkalugi sa area niyan. Higit pa rito, 20 taon na ang nakalipas, kaya mahihirapan silang makakuha ng pahintulot mula sa mga nakatataas para sa isang malawakang DNA testing. Mayroon na lamang isang paraan upang mahanap ang salarin, ang pag-imbak ng hibla ng buhok sa DNA database. Hanggat ang salarin ay magpadana test, mahuhuli rin siya, ngunit hindi matukoy kung kailan. Maaaring ilang taon, maaaring ilang dekada pa ang lumipas. Nakahinga ng maluwag si Jack nang marinig ito. Sa kanyang isip, hanggat hindi siya nagpapadana test, wala siyang dapat ikabahala. Gayunpaman, hindi niya inaasahan ang nangyari kinabukasan. Habang nagtatrabaho siya sa ospital, isang driver ang biglang lumapit sa kanya at iniabot ang isang bracelet. Ang bracelet na ito ay mula pa noong 20 taon na ang nakalipas na hindi sinasadyang nalaglag ni Jack sa kabubatan. Pagkatapos silidin ni Jack ang bangkay 20 taon na ang nakalipas, nagkataong dumaan ang driver sa lugar. Napansin niya ang car na hinalang kilos ni Jack, bagamat hindi niya natuklasan ang bangkay sa siwang ng bato. Ngunit kinabukasan, nang kumalat ang balita tungkol sa nawawalang bata sa bayan, nagsimula siyang maghinala na si Jack ang salarin. Pinayuhan ng driver si Jack na kusang sumuko at pagkatapos ay umalis siya ng bayan habang si Jack ay nabubuluhan. Sa gitna ng kanyang pagkabahala, dumating ng kanyang kasintahan na may dalang magandang balita, siya ay 3 buwang buntis. Umaasa siyang pakasalan siya ni Jack agad. Ngunit sa halip na magalak, sinabi ni Jack na hindi kanya ang bata. Nagtaka si Emmy at sinabing kung hindi siya naniniwala, maaari siyang magpadana test.
Sa pagkarinig nito, agad na natakot si Jack na malantad ang kanyang krimen. Wala siyang nagawa kundi pumayag na pakasalan ang kanyang kasintahan. Ang hindi alam ni Emmy, ang dahilan kung bakit ayaw magpakasal ni Jack ay dahil siya ang kapatid ng batang si Remy na pinatay niya. Hindi niya alam kung paano haharapin ang pamilya ni Emmy pagkatapos ng kasal. Sa kabila ng kanyang mga pag-aalala, hindi pa rin pinili ni Jack na sumuko. Pagkatapos ng kanilang kasal, agad silang nagkaroon ng isang kaibig-ibig na anak. Bagamat ang kanilang pamilya ay tila masaya, tanging si Jack lamang ang nakakaalam na sa kabila ng kanyang masayang buhay sa panlabas, araw-araw siyang nagdurusa sa kanyang kalooban. Ang bawat kilos ng kanyang anak at asawa, ang bawat ekspresyon, sa bawat sandali, ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang malaking kasalanan noon.